Maayong gabi, mga igsoon. Daghan salamat sa mensahe sa awit. Hatag ang kaluwasan. Kumbaga yung kaluwasan, na siya, regalo. Ang gift o regalo, dili ingon na nakagibuhat. Anang birthday gani magregalo ka, wa gibuhat. So mo na siya. Ma-amaze gyud ka sa gugma sa Ginoo ba? Karon atong tun-an kining 7 churches wala gyud ganahan ani nga study. Dili ni siya kaayo i-touch. Pero natay chart ani. Malakbitan ra ni siya. Ang 7 churches manggod na ani siya mga tuig kanos ang Efeso, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Dili na siya paborito. Mura ni siya sa Hosea 1:2. Mga alegorya, dili na sila favorite na pagkaon. Okay, ni dili gihapon ni favorite pero dili nato tun-an karon tanan. Mga pipila ra. History man history tapos prophecy. No? Ang 7 ka mga iglesia o ang 7 ka mga kandelero. At tanawan ninyo, matag iglesia na ay kandelero. Ngano man? Kay wala may asay ko diri kanang sa Manila Meralco man diri Biko. Oh. Dito ang simbahan kinahanglan yun na ay candlestick o sa tawag na candelero. Oh, yan. Candlestick sa English. Yan. Para ang simbahan muhayag sa sulod. Oh. Ang design sa una sa mga balay sa Israel, walay mga bintana. Kanang basaha ang Christ Object Lesson sa kanang lost coin, di niya makita na ang kadtong coin. Kay wala may bintana dito, di mo kinahanglan lang magdagkot og suga. Sa mo na siya. So, kining 7 ka mga iglesia atong lakbitan, kay ngano, ang Ginoo nay mensahe sa gawas. Na siya'y mensahe sa motulok ka mga malunda na naglupad sa hangin, nagdala sa ebanghelyo nga walay katapusan kanto sa tanang kalibutan. Kung ang Ginoo na ay mensahe sa gawas, dili gyud pwede na wala siya mensahe sa sulod. Ang mensahe mo nang makaluwas. Dili man pwede ang mensahe sa Ginoo gawas lang. So ang gawas lang maluwas. Na siya mensahe sa sulod. Og kanang ang Ginoo gani mohatag mensahe dili lami. Ang mensahe dili dali dawaton. Ang Ginoo gani mo mensahe sa Sodom ug Gomora, gidawat ba sa Sodom ug Gomora? Wala oy. Ang mensahe sa Ginoo dili dali dawaton, lisod siya dawaton. So, ang Ginoo diri sa Laodicea mubadlong siya. Di ba sa kapitulo 3 na ang akong ginahigugma akong ginabadlong, ginabunalan, ang amahan na mahal ang iyang anak, kita niya na medyo musimang na yun, iya yun ang bunalan kay kuan man, iya man ang love, no? Muna siya. Ingon, the message to the Laodicean. Dili siya message sa Babylon. Sa Laodicean siya. And unto the angel of the church of the Laodicean. Sa chapter 3 na ni. Pero kini man God, chapter 1 o chapter 3, hantod 3 series. Pero nalay mga pila atong tun-an. Ang message dito sa Laodicean, nagsulat ang true witness, ingon diri, these things set, amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. So, ang true witness diri o faithful, si Jesucristo na siya. Si Jesucristo kadtong natos tunga nang iyang tiil tumbaga, no? Karon, ingon diri, the message to the church of the Laodicean is a startling denunciation and is applicable to the people of God at the present time. So naa siya ay mensahe sa iyang iglesia, dili sa kalibutan ha, sa iyang iglesia,
na gitawag na Laodicea na applicable sa iyang katawhan karon nga panahon, present time, sa volume 3 na siya. So, kung di ta makahibalo ani, lisod kay na man siya mensahe. Ang Ginoo gani na gani siya mensahe, importante na og related na sa atong kaligtasan o kaluwasan. Tanaw na to unsa ni siya. Ingon siya, God is leading out a people. He has a chosen people, a church on earth. Naa siya'y mensahe sa Laodicea na applicable na siya dili sa reform. Dili gyud sa reform. Kana nga mensahe sa Laodicea nag-applicable na siya sa Seventh-day Adventist, dili reform movement. Walay sumpay, way ikog. Di gyud ni siya malalis. Kay Seventh-day Adventist man. Wala man mag-ingon na Seventh-day Adventist Reform Movement who had great light. Ang problema lang, not to walk in the light. Oh. Ang Ginoo gani, musulti, ang Ginoo gani, pag musulti siya, positive. Pero pag abot sa ato, negative. Oh. Kita, pag sultian ganitag, dili na to gusto, negative sa ato na. Pero sa Ginoo, positive na. Oh. Antaw imong sultian, negative ma sa iya, pero sa Ginoo, ang Ginoo gani mo hatag og mensahe, positive na siya. Pero ang tao dili gyud makadawat. So gusto sa Ginoo na kini positive ni siya nga gipili sa Ginoo iglesia diri sa kalibutan, gipanganlan Seventh-day Adventist, pero naa siya mensahe. Ngano man na ay dako great light. Nawa dako nga kahayag and have not walked in the light. Na kung dili ka mabag-o sa mensahe, isuka kaniya. So, kung maluwas ang kalibutan, ang tibok kalibutan, kay nasa mensahe sa tibok kalibutan, everlasting gospel, gusto po niya unang maluwas ang magmensahe. Ang Seventh-day Adventist. Kay adunay dakong kahayag. Dili gyud ta makaingon na ang dakong kahayag kanang mga reform. Di gyud ko makaingon. Ang naagay dakong kahayag, Seventh-day Adventist. Kaso nga, ang uban hindi tanan, wala maglakaw. Saka ng kahayagan, no? Mabasa na siya sa selected messages. So kita na, dili na ang tagagawas, dili na nag-angkon o nagrehistro na ay sumpay, na ikog, kundi Seventh-day Adventist. No? Mauna siya ang gipili na katawhan, iglesia sa Ginoo diri sa kalibutan. Mauna siya. Ingon diri. In order to be purified and to remain pure, Seventh-day Adventists must have the Holy Spirit in their hearts and in their homes. The Lord has given me light, ingon Sister White, when the Israel of today humbled themselves before Him and cleanse the soul temple from all defilement, He will hear their prayers in behalf of the sick and will bless in the use of His remedies for disease. Naaman day tay sakit. Unsa kay sakit na to? Ako musugot ko na natay sakit. Kay kung wa tay sakit, dili ta ang tinuod na iglesia. May mingon ka, ay wala may sakit ang Seventh-day Adventist. Unya sa propesiya na may sakit. Dili ka, kung wa kay sakit, dili ikaw ang iglesia si Ginoo. Sugot mo. Kini, para magpabilin siya nga putli, ang Seventh-day Adventist, kinahanglan siya na ay Holy Spirit sa iyang kasing-kasing o sa ilang mga puloy-anan. Ang kaybalo naman ta ng bunga sa Holy Spirit. Naingon siya, gitagaan ko sa Ginoo kahayag, nga kung ang Israel karon at na present time, magpaubos sa ilang kaugalingon sa tubangan sa Ginoo. Nganong magpaubos man? Nganong moingon na, Brad, dapat magpaubos ka?
Apetas-on man. Ug maglimpyo sa ilang templos kalag sa tanang kahugawan ug siya maminaw sa ilang mga pag-ampo prayers in behalf of the sick and will bless in the use of his remedies for disease na atay sakit. Unsa may ato sakit? Lukewarm. Kung moingon na ang lukewarm atong hinggawas, dili na ni applicable sa ato. Karon, ang matag iglesia na ay anghel. Na ay anghel. Ang matag iglesia na ay anghel. O ang matag iglesia na ay mga stars. Ingon diri. Sa Pinadayag 1:20, the 7 stars, ang 7 ka mga stars are the angels of the 7 churches. So ang stars o ang angel parihara. The 7 star are the 7 angels of the 7 churches. 7 churches, 7 ka iglesia. Okay. Ang star unsa may kahulugan? Kinahanglan maklaro gina nato. Ang stars ug ang anghel parehas ra. Tanaw nato. Unsa man ning stars? Kung di ta mo basa sa Espiritu Stagna, di gyud ta kahibalo. Mag-imbento lang ta na, stars ko na siya kahayag. Kahayag na siya sa gabi. Ang angel dili pud tanan literal na ang angel. Ang angel represent message. Ano siya? Ang star kahayag, spiritual na kahayag, mensahe gyapon. Pero unsa man gyud ang kahulugan sa stars? Padita masayo. God's ministers are symbolized by the stars. With this oil, God's ministers are to be constantly supplied that they in turn may impart it to church. So, ang star sa 7 ka iglesia, mauna siyang 7 ka mga anghel. Dito sa 7 ka mga iglesia, mauna siya ang ministers. Ministers, mga ministro, mga mensahero, na mauna siya ay muhatag og light or musulti, no, sa kahayag, no? Mauna siya. So ang stars o ang angels sa 7 churches nagrepresent sa mga ministers, ministro, pastors o ministry. Mauna siya. So, 7 churches, 7 stars, 7 mountains, 7 heads, di ba? 7 spirits, 7. Ang bot pasabot sa 7 ay completeness. Sa asa mabasa? Sa Acts of the Apostle. Ingon dire, the names of the 7 churches are symbolic of the church in different periods in the Christian era. The number 7 indicates completeness and is symbolic of the fact that the messages extend to the end of time, while the symbols used reveal the condition of the church at different periods in the history of the world. So, ang 7, nagisgutan diha, completeness, kompleto. Kompleto nga iglesia, kompleto na mensahe. 7. Kay bawat iglesia na ay mensahe, lahi-lahi. No? Sa nagkalain-lain nga peryodo sa panahon na ay lahi-lahi nga mensahe sa matag iglesia. Ingon dire, I know thy works that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold nor hot. Gusto niya, pero ingon siya, so then because thou art lukewarm, gusto gyud nako kay balugyog ko kung unsang imong mga buhat. Ingon siya, gusto ko na kung bugnaw ka, kung init ka, pero, so, then because thou art lukewarm. Gusto sa Ginoo na kung mag-init ka, init lang ka. Gusto sa Ginoo, bugnaw ka. Unsa maning lukewarm. Ang lukewarm ang God, ang lami imnon, bugnaw. Di ba lami imnon? Lami pod imnon ang init. Pero dili ka init, dili ka bugnaw. Lukewarm, yun na lami inuon.
Ngaron kung pag-inom nimo lukewarm man, unsa may buhaton nimo sa tubig kung way lami? Ha? Ingon diri, in neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Sukat ka sa akong bakbak. Oh. Kahibalo day ang Ginoo sa atong mga buhat. Usahay lukewarm, usahay bugnaw ta, usahay init ta, pero dili gusto na lukewarm ta. Init-init, bugnaw-bugnaw na siya. Dili yung masabtan kung init, di kung masabtan kung kuwan. Kung bugnaw, wala ba'y klaro ba? Muna siya. Ingon siya, because thou sayest, kasi nag-ingon ka sa imong kaugalingon, dato ko, and increase with goods, and have need of nothing. Wala gyud ko manginahanglan. Kita manggod, daghan na tayo nasabtan na mensahe. Pero ting daghana na. Oh, ang pastor mo mensahe, ang layman mo mensahe, ang mga elder, sa pa. Pero di na daghana. I am rich, dato nagyugtas kamaturan, na nag-uswag ta sa mga maayo, and have need of nothing. Wala na tang minang kinigod siya. Ang taong nagtuon na siya dato, naa na siya tanan, wala na siya manginahanglan, kana nga tao, lisod na tambagan. Lisod na. Dato ug yan tanaw siya ko galingon. And increase with goods and have need of nothing. Wala ko siya manginahanglan. And knowest not. Ang saybot pasabot sa knowest not. Sa walay pagpakahibalo, hindi niya alam na siya di ay aba. Sa aba man na, wretched and miserable and poor and blind and naked. Kung kini diay ang atong pagtanaw sa atong kaugalingon, nakita maayo na gyud, dato na ta, wa na ta manginahanglan sa bisan unsa, na wala ka kay balo sa mata sa Ginoo, ikaw makaluluoy, miserable, pobre, buta o hubo. Ako nakakita na kog buta, pero dili siya hubo. Nakakita na pod kog kanang pobre, pero dili siya hubo. Dili pod siya buta. Pero kini nga tao, nagtuo siya, na dato siya, wa na siya manginahanglan sa bisan unsa. Pero sa walay pagpakahibalo, siya di ay makaluluoy, miserable, pobre, buta og hubo. Wa pa ko kakita aning-aning klaseng tawhana. Na may buta pero dili hubo. Napoy hubo pero di buta. Pero kini siya nakahimtang, mahimo ni siya, ma-represent ni sa ako, kung kita nagunahuna na dato tawa na ta manginahanglan. Di naman kita mo dawat anak. Sa mao na siyang kinaiya. Tambagan ko ikaw, ingon ang Ginoo, tambagan ta ka. Kay nagunahuna mangyud ka na dato ka. Wa na ka manginahanglan, pero sa wa nimo nasabti nga ikaw kumpleto yung pagkaalauta. Tambagan ta ka na mopalit ka anako. Kay kinsa mo palit? Buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich. Para mo dato ka. Og mupalit ka nako og puti nga biste aron ikaw masuloban og sinina kay hubo man. Mupalit ka og gold na giulay sa kalayo og kanang para madato ka, mupalit ka og puti nga biste para magkasinina ka og para dili mahayag ang imong makauulaw na pagkahubo, and anoint thine eyes with eye salve, and thou mayest see. Kinahanglan mo palit kag tambal sa imong mata para makakita ka. But pasabot sa to, buta man. Ato na siya karong tun-an. Ingon siya sa 19, as many as I love, I rebuke and hasten. Be zealous therefore and repent. But ingon siya, ang akong gihigugma, ako gina siyang ginabadlong o ginalatos, no? Latos na siya. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, kay kinsa nga voice? My voice. Boses sa Ginoo. Kay naa man siya, voice means message. Maminaw ka sa akong tingog, and open the door, I will come in
to him, and will sup with him, and he with me. So unsa gingon sa Ginoo sa English siya? Gigugma ko ikaw. Badlungon ta ka, bunalan ta ka, unya ikaw magbasol ka. Repent, no? Basol ka. Og ako nagbarog sa pultahan, sarado nga pultahan, nagtuktok ko, kung mabatian nimo imong tingog, ablihan nimo imong pultahan, ako mosulod og makigsalo kanimo sa pagkaon. Mana siya. Karon, unsa ni siyang door, mao na ang atong kasing-kasing. Kay kung bukas pa ang pultahan, di naman siya mutuktok, no? Sarado yun ang atong kasing-kasing. Mutuktok siya sa atong kasing-kasing aron siya musulod uban nato ang Ginoo. So, sumala na sa Spirit of Prophecy, Volume 3. So, muna siya. Ang Ginoo nagtuktok sa sarado nga pultahan sa atong kasing-kasing o gusto siya nga musulod. Gusto niya na ayuhon ang iyatong pagkabuta. Gusto po niya nakita mo dato yung tinuod. Gusto na, atong basahon mo, mura magnindot. Knocking at the heart's door. The Lord knocks at the door of your heart, desiring to enter, that He may impart spiritual riches of your soul. He would anoint the blind eyes, that they may discover the holy character of God in His law, and understand the love of Christ, which is indeed gold tried in the fire. So karon, dirita sa gold tried in the fire. Unsa ni siyang gold? Ang gold tried in the fire sumala sa Volume 7, BC, 70 Adventist Bible Commentary, Volume 7, 965, paragraph 1. Gold tried in the fire, it is the gold of faith in love. Na ay pagtuo gugma. Lisod man ang pagtuo ra. No? Pagtuo o gugma. Kaya ang imong pagtuo mula hutay na pinaagis gugma. Ang gugma mo pawala na siya sa kahadlok. Kining love manggod, muunong manggod na siya. O pag walang nakay faith, pero wa kay love, lisod pod kaayo. Nagyoy love. So faith in love dai na siya ang gold tried in the fire. Okay. White raiment. Ingon siya na ako kan tambagan nga mopalit ka og white raiment. Unsa man ning white raiment? Sinina, no? Ang white raiment dito ra gihapon na libro, the white raiment is the righteousness of Christ, the wedding garment, which Christ alone can give. Siya ra gyud makahatag ani. Ang wedding garment, kadang wedding garment, kuha na siya, sinina na siya sa kasal. Di ba? Nindot kayong makasinina og kasal, no? Ana. Righteousness of Christ ni siya, dili ni atong kaugalingong pagkamatarong. Kaya ang atong kaugalingong pagkamatarong, ingon dire, sama sa trapo. No? Naamang yun tayo own righteousness. Maunay nakaamong. Munay makaamong sa ato kanang self-righteousness. Og ingon sa Ginoo kung natay self-righteousness, mauna ni ang atong kinaiya. Be rich and increase with goods and in need of nothing. Wa na ta manginahanglan sa bisan unsa. When they need daily to learn of Christ, His meekness and lowliness, else they find themselves bankrupt. Kung kana day atong unahuna na kay balo na kuha na, kuha naman na. Basic. Ingon diri, their whole life being a lie. Una siya. Kini, dirita sa anoint thine eyes with eye salve. Pampahid sa mata para kita makakita. Unsa man ni siya? Correct views for the conscience. The eyes is the sensitive conscience, the inner life of the mind. Upon its correct view of things, the spiritual helpfulness of the whole soul and being depends the eye salve, the word of God. Sa mao day nang ang magpabuka sa atong mata
ang word of God ra gyud. Ang pulong ra gyud sa Ginoo mo na ipampahid sa mata nga dili ka kita na makakita siya. Ang pulong sa Ginoo mao na siya. Ang eye salve diha pampahid sa mata na makaayo mao ang pulong sa Ginoo. The Laodiceans were not entirely blind. Ang katawan sa Ginoo dili na siya gyud ingon tanan-tanan. Ingon dire naapay pag-asa kay ditambagan man sa Ginoo na pahid. Pag mupahid ta to restore their sight, enable them to discern the true attributes of Christ. Says Christ, by renouncing our own self-sufficiency, giving up all things. Sa mo na siya, kanang pagsalikway sa atong kaugalingon, mga self-sufficiency. Kanang ang sa Noah's Flood, kung imong basahon ang komentary sa Noah's Flood, ako na siyang gibasa. Kay balo mo kung sa hinungdan nga wala gud sila mituo sa mensahe ni Noah. Kay nga naman self-sufficiency sila. Na nag-ingon gud sila na 100% sa ilang unahuna na sayop gud si Noah. Kay nagtukod man og arka wala mas dagat dito mas bukid. Tapos wa man giulan. Wa gyud nila tagai og higayon ang Holy Spirit na moingon ba dito na tingali kita na sayop. Tama siguro si Noah, wala man gyud ana na senaryo. Nagtuo man gyud sila na in ano gyud 100% sayop gyud na imong teorya. Wa may mabasa. Wa man puy may pakita si Noah. Basta mingon si Noah, pag hinulsol mo, himo tag arka, tabangi ko ninyo. Mubaha sa tibok kalibutan, mga maragan mamatay, kinahanglan. So self-sufficiency, ang self-sufficiency pala, dili kasulod ang Holy Spirit. Kaya wa naman ka na manginahanglan. Wa man nato gihuna-huna na nanginahanglan adlaw-adlaw sa Holy Spirit. So muna siya, ang buta sa mga butang. So ingon dire, the oil for anointing is the oil of His grace, which will give spiritual eyesight to the soul in blindness and darkness, that he may distinguish between the workings of the Spirit of God and the spirit of the enemy. Naapo the spirit sa kaaway. Sa SD Bible commentary na siya. Dirita sa lukewarm. Sama na siyang lukewarm. Ang lukewarm, isuka yun na. Ang lukewarm, dili siya bugnaw, di po siya init. Tagaang. Deceitful ang lukewarm. Ang lukewarm, Christian, deceives both parties. He is neither a good worldling nor a good Christian. Pag-abot sa kalibutan, active kayo sa kalibutan. Pag-abot sa church, perting active sa church. Madeceive niya ang kalibutan, deceive po niya sa church. Ano man, both parties man, makadeceive siya. Dadon sa simbahan, perting. Dadon mo dito simba, active po kayo, siya po leader na to sa kalibutan. So duhag yun ang iya o lipay si Satanas ana. Satan uses him to do a work that no one else can do. Ano man, talented yun ni sila, no? Worldly sa gawas, maayo pod sa sulod. Muna siyang lukewarm. So dili na gusto sa Ginoo, no? Ang lukewarm nakita na sa Ginoo, ayun dire, Christ says that which is man does not see. Sa lukewarm. Those who are satisfied, ang lukewarm, mga taong satisfied na sa ilang kaugalingon. He cannot importune in behalf of a people who feel no need for his help, who claim to know and possess everything. Ana siya, kuyaw no? Kanang satisfied ka na gyud ba? Di ka na magpatambag, di ka na tanan. Mahimo kang kapandulan, masing ani, self-sufficient. So kayo.
na nakuha na gud niya ang tanan, ana siya. After all our lukewarmness and sin, he says, return unto me, and I will return unto thee. Gigamit ni sa Malakay man ni, and I will heal all thy backslidings. This was repeated by the angel a number of times. Return unto me, and I will return unto thee, and will heal all thy backslidings. Ang lukewarm niya, mga lukewarm. So, ingon ang Ginoo, what greater deception can come upon human minds than a confidence that they are right when they are all wrong? Madisib ka kung sa imo na hunaw tama na gyud katanan, di na ka masayop. Dako day na siya na pagkalimbong. Ngano man sa atong pagtan-aw masayop ta. Sa atong mga hunahuna sayop ta. Sa atong mga kasing-kasing sulti, building sayop pa. Bisan sulod sa balay gani, dali arag kaayo masayop oy. Kung gunahuna taana na sakto na gyud ta, sayop gyud ta tanan. The message of the true witness finds the people of God in a sad deception. Yet honest in that deception. Nakita ka ng mga anak na mga kaigsunan? Honest pag yun. Wa gyud sila kahibalo. Oh. They know not that their condition is deplorable in the sight of God. While those, kay nga no, kita gyud adlaw-adlaw, kinahanglan gyud nato ang Holy Spirit. Yung pangangailangan ba? Kinahanglan gyud natong Holy Spirit, kay kung walang Holy Spirit, di ta kabuhat og maayo, di ta kasabot. Ang Holy Spirit man ang mo-guide you into all truth, mo-guide sa kamatuoran. Mao na siya na kung magpabili ng Seventh-day Adventist nga pure, to remain pure, Seventh-day Adventist must have the Holy Spirit in their hearts and in their homes. Hindi rin. So ingon dire, while those address are flattering themselves that they are in an exalted spiritual condition, the message of the true witness breaks their security by startling denunciation of their true condition of spiritual blindness, poverty, and wretchedness. So mo na siya. Gusto gyud sa Ginoo na ang iyang katawhan na muuna siyang muhuman sa buluhaton sa Ginoo, muuna siya ang loud cry, muuna siya ang muhuman. Ang Seventh-day Adventist, gusto niya na mawala ning lukewarm. Gusto niya na naa siya'y mensahe sa iyang iglesia tungod kay honest gyud sa na deceive sa ilang kaugalingon. Sad deception, mga kabutang diha. Sad deception. Ingon siya, hope for the Laodiceans. Maunang uban, kung makabasa ani, muhawa dayon sa church. Ay, kuan man di ay ni, makaluluoy man di ning mga sapadista. Pero ang angko nila, Adventist gihapon. So, na I hope for the Laodiceans. Saka ning hope, no? Ingon dire. Though the professed followers of Christ are in a deplorable condition, ang mga followers ni Kristo na agyos kabutang nga deplorable. They are not yet in so desperate strait as were the foolish virgins whose lamps were going out, and there was no time in which to replenish their vessels with oil. So kumbaga, sa panahon na nagpaong-out na ang kanang gitawag nga suga, na wala na gyud time para mag-refill og oil gikan sa vessel ngadto sa lamp. When the bridegroom came, ang mga foolish virgin di ay kanang kining lukewarm. Kay kuan man kanang mo man ang gihisgutan diri na wala mag-andam og oil. When the bridegroom came, those that were ready went in with him to the wedding,
But when the foolish virgins came, the door was shut and they were too late to obtain an entrance. Wa na gyud sila. Bisa nakapalit pa sila guwil, wa na gyud kay pag ablis pultahan sulod, pag sara di na gyud to siya ablihan. So mo na siya. Oh. Ingon diri, two classes represented by the wise and the foolish virgins were then developed. One class who looked with joy to the Lord's appearing, and those who had been diligently preparing to meet him. Another class that, influenced by fear and acting from impulse, had been satisfied with theory of truth. Naa nalagi kay kamaturan, nabatian nalagi nimo ang tanang kamaturan, satisfied naman kaato, tingalig wala na ipagbuhat, but were destitute of the grace of God. Mauna siya. Ang duha ka klase nga nagrepresent sa wise at sa foolish, gisgutan gyud na diha. No? Na ang kini nga klase sa wise virgin, malipayon sila sa Ginoo, mubalik, naningkamot sila na mag-andam sa pag-atubang, pero kining usa na sila'y kahadlok and acting from impulse. Tapos, satisfied. Dito, nabatian na ng mga kamatuoran. Siguro kini, wala ni sila ipagkinabuhi. So, mauna siya. Ang gusto sa Ginoo, na magrepenta kung kini ang atong mga kabutang na lukewarm. So, ingon diri, conclusion. In order for the church of God to illuminate the world with the righteousness of Christ, it must accept truths revealed from the Bible through the inspired messengers. We must accept all the truth given to us. Without it, we cannot truly be the light of the world. Muna siya. Ang light of the world, dili ka nang muhatag kag mga tracks na nasa spirit of prophecy. Ang light of the world, kanang musidla ka nakahayag, dili ka nang manghatag ka og mga basahon na to ba? Kanang muhatag ka na, dili naghatag kag kahayag, dili na. Ang light of the world sa mga binuhatan, dili nga muhatag ka og mga babasahon, great controversy, dili na. Oo. Muhatag ka, okay na. Pero dili na ang giingon na kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang light of the world, ang good works, ang mayong binuhatan, dili paghatag o mga libro. So muna siya, without it, we cannot truly be the light of the world. Nagoy pagtuman. So muna siya, hatag-tag conclusion. So, mauna siya ang the message to the Laodicea na masabtan nato. So, dili gyud ta mapareha ani kining kulba kaayo na espiritu. Di gyud ta pwede ani. Gusto sa Ginoo, init ka gyud. Kung bugnaw ka, bugnaw ra. Ayaw gyud og tagaang. Kinsa may mo inom diri og tagaang wa gyud oy, di ba? Lain kayo imnon. Suway ko ana kanang dito sa Laodicea ako nang gi-search. Layo kayo ang tubig nilang gikuhaan. Kanang sanang i-search niyo sa YouTube kanang Laodicea na lugar. Pero wa man sila tubig. Ang ilang tubig perting layo Tapos ang tubig mo subay sa daghang kayong tubo, taas kayong tubo. Tapos siyempre init. Pag abot dito dagaang na gyud pag inom nila wa na gyud lami. I-search niyo na makita ninyo mga tubo dito sa Laodicea. Na ang ila dito wa nagay lasa gyud ang tubig. So mao na siya ang mensahe sa Ginoo sa Laodicean Church. Dira kutob maayong gabi sa aton tanan. Itong ginagawa itong mga oras pagkampo. Silimbahan ng mga Diyos na ikaw sa isa sa mga langit. Ikaw sa trambutang sa mga kinabuhi. Inuuna ko yung salamat sa diyan kami naka-jimo sa pag-anhi simbahan sa pagpaminaw sa mga pulong sa motoran. Ibahin kami abliha mga hauna o kasing-kasing pagdawat sa mga pulong.
you know, matap na usab sa kami vlog. Pero nga ta kami nga safety sa mga kalumalay. Pipilay kami gusto ng diskusya, Tabay kami, panalangin yung pag-usa. O yun man, tabay kami magkahimo kami andam ng paglingon. Tabay kami usab, kami madasigon, labinas po po sa kumulatan. Salamat sa mga maguloy sa pag-usa. Salamat sa kanunay nga pagtubag sa mga pagampo. Kaya makang gisali ka ng tanan, ilang mga dawat. Tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen.